Viral na topic ngayon hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Solar superstorm, marami ang nababahala ngayon dahil kaya raw nitong i-shutdown ng internet sa buong mundo. Hindi lang weeks, months, may iilang nagsasabi pa na posibleng taon. At hindi lang daw internet ang maaapektuhan, pati na rin ang signal ng ating mga cellphones, kasama na rin ang mga broadcasting signal, radio, TV, at worst, pati ang kuryente sa buong mundo ay kaya nitong pahintuin. Ang tanong ng marami, direktang makakaapekto ba ito sa atin? Kung oo, paano na tayo nito? Solar superstorm na malapit nang tumama sa Earth, yan ang ating aalamin. Nung una ay akala kong simple lang ang solar superstorm na ito, pero nakita ko sunod-sunod ang nagko-comment at nagme-message sa atin tungkol dito. At nung nag-research ako ay naintindihan ko na kung bakit usap-usapan ito ngayon. Hindi pala biro ang mga mangyayari. Ang araw ay mayat mayang sumasabog na nagre-release ng plasma at nagdudulot ng high amount of frequency. Nito lang ay napag-alaman na lalong lumalakas at nagiging active ang ating araw. Pangangamba ng marami, ang Earth ba ay nanganganib na matamaan ng solar storm sa hinaharap? Ang sagot ay oo, at malapit na itong mangyari. Kung hindi ngayong taon ay baka sa susunod na taon. Ang buong mundo ay nakarelay ngayon sa internet, pagtatrabaho, pag-aaral, direksyon kapag naliligaw, seguridad ng pera sa mga bangko at to the point na pati ang mga ospital ay kailangan ng internet. May mga pasyente na direktang nakakunik ang monitoring ng buhay nila sa internet connections. At kung wala nito, ay alam nyo na ang mangyayari. Siguro ngayon pa lang ay mag-practice na tayo ng walang internet para hindi na tayo mabigla. Paano mo na may i-stock si crush ngayon? Tanong ko mga kapantas, gaano katagal mo kayang walang internet? I-comment na yan sa ibaba. Ngayon dumako tayo sa kung ano ba ang nangyayari at paano tayo maaapektuhan nito. CME ang tawag dito o coronal mass ejection, kung saan pumuputok o sumasabog ang araw at naglalabas ng napakaraming plasma na umaabot mismo sa orbit ng Earth. Maraming beses na itong nangyari pero mapalad tayo dahil hindi tayo natatamaan. Pero paano na ngayong may tsansa itong tumama diretso sa Earth? Ang nalalapit na event na ito ay tinatawag na Internet Apocalypse. Apocalypse meaning pagkawasak o katapusan. Dahil kung matinding pinsala ang gagawin nito sa ating magnetic field, ay baka hindi na makabalik ang internet. Ganyan din describe ng mga eksperto ang posibleng mangyari. Huwag naman sana. Paano na tayo makakapag-usap kung hindi na tayo makaka-access sa YouTube o sa Facebook? Ang isang napakalakas na solar storm ay kayang umabot sa orbit ng Earth at makaapekto sa ating pamumuhay. Sa oras na maglabas ang araw ng high-energy solar particles, ay madali itong makakapasok at makakaapekto sa electromagnetic field ng Earth. Kapag nangyari ito ay magiging visible ang pagbabago sa Aurora Borealis at Aurora Australis. Sa kasamaang palad ay makakalagpas ang intense energy sa ating magnetic field at aabot sa Earth's protective area, hindi lang sa North at sa South Pole, kung hindi sa buong planeta. Sa mga oras na ito ay tuluyan ng magsha-shutdown ang internet sa buong mundo. Marami sa atin ang magsasabi na hindi naman maaapektuhan kapag wala ang internet. Well, yun din ang inaakala ko nung una. Huwag nating kalimutan na may mga taong nabubuhay gamit ang internet. Work from home, mga call center, at halos lahat ng kumpanya ay kailangan ng internet. Hihinto ang lahat ng negosyo at milyong-milyong tao sa buong mundo ang mawawalan ng trabaho. Mas matindi pa ito sa pandemic. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Kasabay nito ay magugulo rin ang buhay ng mga hayop. Kung hindi nyo pa alam ay napakaraming hayop ang umaasa sa magnetic field ng Earth para mag-navigate. Mga ibon, mga lobo, mga sea turtle at napakarami pang uri ng isda. Maliligaw sila at mahihirapang makahanap ng pagkain at mahihirapang mabuhay. Sa una ay magiging chill-chill lang tayo at mekos-mekos lang, pero kapag lumipas na ang ilang araw ay siguradong magiging magulo. Mga panic attack, anxiety, depression at ang ibang tao ay magiging marahas. Ang iba naman ay malilito
at may tsansang hindi nila alam ang magiging reaksyon nila sa oras na mangyari ito. Ngayon pa lang ay kailangan na nating pangalagaan ang mental health natin dahil ayon sa mga eksperto ay talagang tataas ang mental breakdowns ng mga tao. May tsansa pa nga na maapektuhan nito ang electricity. Naku po, huwag naman sana pati ang kuryente dahil siguradong mas magiging magulo. Noong 1859, unang nagkaroon ng solar superstorm na umabot sa Earth at talagang nakaapekto sa mga tao noon. Na-interrupt nito ang telegraph, electricity at mga radio signal noong mga panahong iyon. At hindi lang yon, nagawa ring sunugin ng solar storm ang isang poste ng kuryente kaya talagang nagkagulo ang lahat. Pero mas malala ngayon dahil halos lahat ng ating kagamitan sa buong mundo ay kailangan ng kuryente at internet. Pero ano nga bang eksplanasyon bakit maapektuhan nito ang ating signal? Sa oras na umabot ang solar storm sa ating orbit ay mabablock nito ang mga signal na malayang dumadaloy sa magnetic field ng Earth. Kasama na dyan ang International Space Station o ISS. Direktang maapektuhan ang ating komunikasyon mula sa space patungo dito sa Earth. Mabuti kung mablock lang ang signal, paano kung direktang tamaan ang mga equipment natin sa space? Na ayon sa mga eksperto ay hindi malabong mangyari. Isa pang kinababahala ng mga siyentipiko ay ang volume nito. Paano kung hindi lang isang malakas na plasma ang umabot sa atin? Paano kung tuloy-tuloy na high concentration of energy ang bumalot sa Earth? Ang cloud of plasma ay kayang yakapin ng buong mundo at hindi nyo magugusto ng mangyayari. Sa ngayon ay puspusan ng pag-aaral ng mga siyentipiko kung paano tayo magiging ligtas. Sa oras na may paparating na plasma mula sa araw, ay madidetect naman ito ng mga satellites ng NASA at makapagbibigay ng babala sa atin pero, isang napakalaking pero, 30 minutes lang ang pagitan. Sa oras na madetect ito ng NASA ay 30 minutes lang ang aantayin at tatama na agad ito sa Earth. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nababahala dahil sabi ng ilan, ano naman ang magagawa natin sa loob ng 30 minutes? Sa oras na madetect ito ng NASA ay baka naka-offline ka pa, o baka tulog ka, o baka nasa CR. Tapos paglabas mo ng banyo, magulat ka na lang, wala ka ng internet. Kung mahilig kang mag-travel ay sana wala ka sa eroplano sa mga oras na mangyari ito dahil mahihirapan ng piloto mag-navigate ng sasakyan kung hindi gumagana ng maayos ang GPS. Sa lupa naman ay maaaring matunaw nito ang mga power grid transformers na dinadaluyan ng kuryente. Anong ibig sabihin nito? Magkakaroon ng global power outage. Hindi magiging maganda lalo na sa mga mahilig magpuyat gaya mo. Hindi mo na ma-charge ang laptop mo, cellphone, at hindi mo pa mabubuksan ang electric fan. Wala ng social media, mainit pa. Oh, no! Unti-unting mabubulok ang mga pagkain sa ref nyo. Buti na lang sa amin, puro tubig lang. Siguraduhin mong may sapat na pera ka sa wallet mo dahil ang lahat ng online banking ay hindi nagagana. Pati ang mga ATM ay hindi na makakapaglabas ng pera. Sa oras na mangyari ito ay manatili ka na lang sa bahay dahil ang mga tren ay hihinto na rin ang operasyon. Kung nagko-commute ka man o kahit pa may sariling sasakyan ay sana may sapat kang gasolina dahil magsasara na rin ang mga gasolinahan. Nakakalungkot isipin na hindi natin pwedeng kontrolin ang space weather. Mangyayari ang mga dapat mangyari. Kaya naman ang NASA kasama ang SWPC o Space Weather Prediction Center ay puspusan ng pagtutulungan para manatili tayong ligtas. Sinabi nila na kaya nilang i-monitor ang paggalaw ng araw at sisikaping makapagbigay ng 3-day advance forecast kung puputok ito at kung direktang tatama sa atin. Well, sana naman ay may mas magawa pa sila dahil maikli pa rin ang 3 days kung tutuusin. Sa ating pagtatapos ay panalangin ko ang kaligtasan mo kung nasaan ka man ngayon kapantas. Enjoy the present kasi hindi naman tayo nakakasiguro sa future na kalagayan ng Earth. Yun lamang po para sa video ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.